In the book of Psalms, chapter 100, verse 3, it says, "Know that the Lord, He is God. It is He who made, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture." So, praise the word of God. Amen. So, kilalanin ninyo ang Panginoon, ang Diyos, na siya ang lumika sa atin at tayo'y sa Kanya. Tayo'y sa Kanyang mga tupa na Kanyang inalagaan sa Kanyang pastulan. Amen. So, praise His word. So, it's about identity and the ownership. Amen. So, kung nababasa po natin, amen, ito yung mga pagkakakinanlan at pagmamayari. Amen. So, isa dito, no, pinapaunawa sa atin, who made us in the first step in knowing how to, worship Him. Amen. Kagaya na lamang ating ginawa, amen, ating pagbabalik loob, nag-worship tayo. Bakit? Kasi meron pong nag-aari sa atin. Meron pong gumawa sa atin. So, in the core biblical foundation of this verse, established that worship is an innate part of our design and our primary calling. So, ito'y likas na sa atin. Amen. Nung tayo pa'y anak pa sa labas, meron na pong pag-worship. Amen. Yung pag-worship, marami pong mga tawag nito, mga gawain, o ginagawa as a worship, nag-worship. Isa na dito, yung bigla tayong kumakanta habang nagluluto, naglalaba, or siyempre nagtatrabaho. Amen. So ngayon, dahil worship ang ating topic, we are made for worship. Ginawa tayo para magpuri. Amen. So, as a Christian, amen, sa pagpupuri, sino atong pinapurihan? Ating Diyos na si Yesu Kristo lamang. Amen. So, dapat alam ng mga Kristiyano, siyempre, at tayo'y naglalako. Amen. Para may hayag ang kanyang salita, siyempre, pinapalaganap natin na si Yesu Kristo lamang. So, sabi nga, in the 1 Peter chapter 2 verse 9, sinabi ni Ate Iris kanina, amen, ngunit kayo'y bayang hinirang, mga maharlikang pari at mga mamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So, nandyan po ang Diyos. Amen. Ginawa tayo para magpuri upang mabigyan ng kaliwanagan ang ating buhay na ating tinatahak. So, it's about focusing the calling. May kanya-kanya po tayong tawag. Sabi nga kanina, di ba, sa pambungad na Timaela, to those who love God, there's purpose sa bawat isa. Kahit na nag-umuupo ka dyan, kapatid, amen, kahit na meron po tayo mga dinadala, meron kang purpose yan. Kasi worship is our vocation as believers. Pag sinabing vocation, meron po tayong gawain o tungkulin. Kaya may tinatawag na calling. So sabi ng isa, sabi ng isa sa likuran, ano ba yung calling? Paano ba malalaman pag calling? Tinatawag ka ba ni pastor para kumanta? Tumatawag ba si pastor sa iyo kasi ikaw yung magmiminsahe? Calling is about the concept of being made for worship. Amen? Kung gusto mo puri sa Diyos, yun na po yung calling. Kung minsan, sa takbo ng buhay, meron pong struggle, napapasok sa atin yung Diyos, yun na po yung calling. Amen? Kaya, in this concept, is a powerful foundation for both personal study and sermon preparation. So, pag sinabing personal study, siyempre, yun na po yung, yung gusto natin makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ba yan? Si Jesus. Amen? Kung tayo po yung naghahayag ng salita, amen, nagtuturo sa mga sermon preparation, siyempre, yun po yung nangunguna sa atin, nag-worship sa atin. So, it shifts the perspectives of worship from being a Sunday or Friday activity to a fundamental human purposes. Amen? So, ito po yung pananaw as a Christian, kailangan o ito yung pinakamahalaga na gagawin. Yung magpupuri
tayo sa Diyos. Hindi lamang every Sunday, every Friday in the Middle East, kundi araw-araw po tayong mag-worship. Amen? Magbibigay ng narapat para sa ating Diyos. So, hindi ko na patatagalin. Unang-una dito, we worship because worship is inevitable. Inevitable. So, hindi maiwasan o tiyak na mangyayari sa buhay mo. Yung dati wala kang alam, amen? Ngayon, nang nalaman mo na merong purpose yung boses mo, hindi lamang sa karaoke, hindi lamang sa concert, kundi ginagamit na sa pag-worship at napalitan. Yun na nakaganda. Kasi bakit? Everyone worships something. Oo. Yun yan sabi ko kanina, whether it's a career, sa trabaho mo, kumakanta ka, di ba? Kasi para maibsan yung pagka-boring or yung galit mo siguro. Or in a relationship, kinakantahan mo yung iniirog mo, di ba? Inyong kinakanta yung paborito yung song or an image. Yung sabihin natin na mayapa mong nanay at tatay, kinakanta mo yung paborito nilang kanta, or God. In the throne of human heart is never empty. Kasi mga kapit, hinahanap talaga natin mga tao, likas, na yung pag-worship. But the conflict is this. We were made to worship the Creator. But we often drift toward the created. Ginawa tayo para mag-worship. Ang problema, tayo po'y lumiliko. Nagkakamali kung ano yung wino-worship natin. So ngayon, ito po yung pag-aaral, na sabi sa Book of Romans chapter 1 verse 5, who exchanged the truth of God for the lie and worship and serve the Creator rather than the Creator who is blessed forever. Amen? Pag tayo nag-worship sa lumika sa atin, kapatid, anong sabi? Blessed forever. Amen? Kaya, in-encourage ko po yung ibang kapatiran na may angking boses, talento, atin pong gamitin yan sa gumawa ng talento niyan, sa skills na yan. Kasi kung dati, pakanta-kanta ka lang, gusto mo marinig lagi yung palakpak ng tao, kapatid, mas maganda, mas marinig natin yung napi-please yung Diyos sa atin, sa ating mga talento. So the goal is to realign our natural weight of devotion back to its rightful place. Amen? Kaya nandito tayo para may ayos, may tama. Kasi bakit? Kawangis tayo ng ating Diyos in the book of Genesis. Kawangis tayo. So kailangan, kung sino yung likha sa atin, sino nagbuga ng hininga para sa atin, doon natin ibalik. Amen? So, pangalawa, worship is more than a music. Hindi lamang tugtog to. Kaya, nagte-testimony yung iba, na, may angkins lang talento, kumakanta, singer. Bagkus, in the midst of worshiping, nag-aaral sila, iba yung kanilang na-feel. Bakit ganito? Nawawala. Kung minsan, nauna yung hiya. Kasi nga, for the Lord nagkukonvict na sa'yo. But, while music is beautiful expression, kasi alam naman natin na maganda talaga yung meron tayong tugtog. Amen? In the word. But in the biblical, worship is a lifestyle of sacrifice and obedience. Sa pagpatuloy mo na pagsasakripisyo para sa Lord, amen, ito'y nagpapagaan. Nagpapagaan sa iyong physical, sa iyong pamumuhay, emosyon. Kaya kung minsan, mapasabi natin, maganda pala yung lyrics, I will bless to worship. Di ba? Pag naririnig kang kumakanta na ganun at napapakinggan ng iba, nabibless din sila. Di ba? Kasi,
the way na yung lifestyle mo, ganyan, it means nakakitaan ka ng pag-obedience. Yun po yung isa sa mga key, di ba? Sa Bible study natin, di ba? Obeying God. Kaya, there's an obedience. Amen. So, pinapamanik sa atin na Book of Romans, chapter 12, verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. No, kapatid, meron po tayong Diyos na buhay na ating pong nire-representa itong pangatawan nito. Yung talentong ito. Kaya nakikiusap si Paul sa atin. Amen? Si Lolo Paul. Na huwag natin sayangin ano yung binigay sa atin ng Diyos. Bagkus, atin pong sikapin, na kahit na sa una, nagkukulang tayo, sa una, talagang maraming pagkakamali. Bagkus, dan po nagagala ng ating Diyos. Amen? Kasi doon po kinukuha niya yung attention. Kagaya na lamang, ni Haring David, di ba? May talento si David. Bagkus, sa mga tao, siya ay, talagang maging kanyang tatay, di ba? Talagang hindi naman pinapalayas, pinapalayo siya. Amen? Yun na lamang yung trabaho niya. Amen? Taga-alaga, ng kanilang inaalaga, tupa, di ba? So, si David, kahit ganun man lang yun, di ba? Yung tinatawag niyang tugtog, sabihin natin gitara, palagi lang siya tumutugtog para sa Diyos. Lagi siyang Yahweh, di ba? Kumakanta siya, Rafa, di ba? So, presenting our bodies as a living sacrifice is called our spiritual worship. Hindi lamang na nagpapa-impress tayo kay crush dahil maganda yung boses natin, maganda tayong tumugtog ng mga instrumento. Hindi. It's a representing as a spiritual worship to God. Kasi bakit? Hindi kailangan natin, Panginoon, na maganda yung boses. Hindi kailangan ng ating Panginoon na perfect ka in the way na talagang tumugtog ka ng mga instrument. Hindi po. So, worship happen is how we treat our colleagues, mga kasamahan. The way na ating pong pagkakasama sa kanila. Amen? The way we treat, how we manage our resources, mga pagkukunan natin. Di ba? Kung maganda nga yung instrumento, di ba? Kulang naman tayo, sa presensya nating Panginoon. Kulang sa bigat, sa pag-aalab. So, wala ding saysay. So, and how we handle also our trials. So, sa pag-worship pa lamang, di ba? Nare-reveal na sa atin, ito pala yung dapat gawin. We need to bless. We need to bless others or even sa ating mga hinahandle ng mga sabihin natin kaaway. Amen? Yung hindi natin naunawaan na struggle sa buhay. Amen? So we need talaga na yung pag-worship natin hindi lamang yung pagkanta, pagtugtog. Because worship, sabi nga kanina, di ba? Sacrifice and obedience. Dapat talagang sumusunod tayo at siyempre meron tayo isasakripisyo. Amen? Sasakripisyo na time, yung mga treasures natin and talent para yung pag-worship natin is effective sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo, worship is our eternal destiny. Amen. So, worship, hindi lamang na tutugtog na lamang tayo dito. So, ang worship is madadala natin through eternal life. Kasi kung mababasa po natin in the book of Revelation, kung nagbabasa tayo ng Biblia, doon po, pag nandun na po tayo, we are all brothers and sisters. Hindi porket may asawa ka dito, pag namatay kayo, asawa kayo doon. Hindi po. Sinabi mo sa Biblia, we are brothers and sisters. At
magpupuri tayo sabay-sabay doon sa ating Panginoon. Amen? In the book of Revelation, we see that the end of all these things is a return to perfect, unhindered worship. Perfect na po yung pag-worship natin doon at wala nang hadlang. So kung mai-imagine natin, siguro, oras-oras nag-worship tayo para sa ating Diyos. Even siguro, naggagawa tayo ng ating mansion doon to worship. Di ba? Nag-worship pa rin tayo. Amen. Kasi in the book of Revelation, chapter 14, verse 11, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Kaya patuloy po tayo nag-worship sa Kanya kasi bakit? Yun po yung nagbibigay parangal sa ating Diyos. Nagbibigay ng gloria. For you created all things and by your will they exist and were created. So, sa ating pagparangal sa Kanya, sa ating papuri, sa Kanyang kapangyarihan, sapagkat tayo'y nilikha Niya, lahat ng bagay ay magpupuri para sa Kanya. Amen? So, this is now the invitation of us. Amen? So, kung nakikitaan man natin ng ating church at iglesia na merong kulang, kapatid, this is the invitation na ating pong bigyan ng pagpahalaga ang iglesia maging sa katayuan na ating sinasamba. Amen? Dapat, we need to practicing for eternity. Na para pag nag-worship tayo dito, ginamit ka na nating Panginoon, syempre, di ba? Mas mapapaganda. Mas mapaganda pa yung ating pagpupuri sa Kanya. Hindi lamang lagi nating pinupuna na merong pagkukulang. Dapat, ating pong binibigay ating the best. Kasi bakit? Hindi lamang to sa tao tayo nag-worship eh. Sa tutuusin po, hindi po tayo audience. Tayo po yung performer. At ang audience natin, ating Panginoon. Amen. Kaya, yung papalakpak tayo, palakpak yan para sa Diyos. Amen? So, pag tayo nag-worship, kantahan natin ating Panginoon. I-express natin yung love sa Kanya. Amen? Na para bang ito yung in-illustrate natin, Sinong nakakilala sa bagay na mirror, sa salamin? Siyempre, lahat tayo, di ba? So, a mirror has no light of its own. It is designed solely to reflect the sun. So, ang salamin, ginawa at dinesign lamang na mag-reflect sa ilaw. Para makita ang sarili. When we are made for worship, kung tayo'y ginawa para magpuri, we are like mirrors, reflecting God's character to the world. Amen? So dahil tayo ay kawangis na ating Panginoon, sumasalamin tayo sa Kanya, kailangan nating magpuri sa Kanya. Kasi yun yung design natin para sa Kanya. So, dahil, sumasalamin tayo, kapatid, sa ating Panginoon, ibigay natin yung the best. Amen? Ibigay natin yung narapat para sa ating Diyos. So, meron pang mga ibang illustration, kagaya na lamang na siguro, sabihin natin instrument. Instrumento. Amen. Ginawa ang instrument, para merong, sabihin natin, tutugtog, ma-enhance pa yung congregation, ma-enhance pa yung ating, communication sa ating Panginoon. Kasi, mas maganda kasi yung bago ka sasagutin ng isang, yung iniirog, di ba? Kumakanta ka muna, di ba? Sa mga laki, nung nakakasubok dyan, di ba? Sabi doon, ilaw, sa gabing mapanglaw, di ba? Tapos habang yung iniirog mo doon sa bintana, di ba? Nakangiti. Kasi bakit? Inaalalayan ng something, na yung tipong, potential, So, in an instrument sitting,
Diyan, no? But it only worship. Kung hindi mo gagamitin yan, walang mangyayari. Di ba? Its riches is potential when it creates music. So, kapatid, ginawa yan. Yung salamin, yung instrumento, ginawa tayo, no? To create, no? A worship. So, this is the final thought sa bawat isa. No? Kasi hindi lamang na uupo ka na lang dyan, makikinig, tapos na, di ba? Hindi lamang na pag nakapagbigay tayo ng tithes and offering, tapos na. Hindi lamang na tayo po'y nakapag-share ng ating mga kuro-kuro in the past days, tapos na. So the final thought is this: worship isn't something we do for God. Hindi lamang na meron tayong ginawa para sa Diyos, kundi it's who we are before God. Kung ano tayo bago sa ating Diyos. Amen. Kaya si Haring David, no, upang makuha niya yung atensyon ng ating Panginoon, bago siya napansin ng ating Panginoon, anong ginawa niya? Nag-worship muna siya. Kumakanta siya. Amen? Kung sino po nakapanood doon sa the house of David, no? Doon ini-emphasize kung ano yung ginagawa ni David para sa ating Diyos. Maging yung tugtog ay nakapagpagaling sa sakit ni Saul. Di ba? Kaya siya yung napili. No? Maraming musician na tumutugtog ka Saul, bagkus si Haring David pa yung nakitaan. Di ba? Kalain mo yun. Sabihin natin, wala siya sa tono dati. Kasi ano lang man yung instrumento dati. Di ba? Hindi pa yung string. Sabihin natin, balat pa ng hayop yung ginawa. O buto, pinatugtog. Pero, in-express ni David, no? Yung pagkanta niya. Kasi bakit? It's all for God. Kaya, pag naririnig ni Saul yung tugtog ni David, di ba? Gumagaling siya. Kasi sa pagkakataon na yun, no, kinoconvict na siya na si Haring Saul, kinoconvict na siya dahil, no, meron ng papalit sa kanya. Kaya nagiging tolero siya. No? So, now, if us, no, tayo'y kawangis natin Panginoon, ginawa tayo natin Panginoon, it is the response of the creature to the Creator. So, kailangan meron po tayong i-response. Wala naman siguro dito na nagmula sa unggoy. Wala naman siguro dito na nagsimula sa Big Bang Theory. Wala naman siguro dito na naniniwala na ika'y gawa, no, sa biyak na kawayan. Wala, di ba? Lahat po dito, mga Kristiyano, ay naniniwala na we are created by God. Amen! Di ba? So, kapatid, pag tayo po naniniwala, it means meron tayong dapat i-response. Amen? Kasi pinakamahalaga talaga na kilalanin natin sino yung manlilika natin. Sino yung gumawa sa atin. Lalo na yung buhay na to, yung kalakasan na to, kapatid, ipapasalamat natin to. Amen? So, ito dapat yung tugon natin. Yung mga kanyang nilalang, no, sa kanyang lumika. So, serving God is not a burden. Baka akala ng iba, ito na lang lagi. Parang ayaw ko na kumanta kasi ayaw ko yung nagigitara. Ayaw ko yung nagdadrum. So, serving God is not a burden. It's a blessing. Kung hindi man blessing sa'yo, hindi pa nangyari sa iyong pagpapala, kapatid, hindi mo alam yung ibang kapatiran na be-bless sa'yo. Bakit? Kasi minsan naririnig natin sa mga testimony, grabe si kuya. Diba? Gusto ko niya confidence na yan. Kahit kumakanta. Kahit wala sa tono. No? Kahit na ganun na lamang may kakulangan, kumakanta pa rin siya sa pagpupuri sa Diyos. No? Dapat nakikitaan tayo ng ganun. Kung minsan akala natin mahirap sumunod kay Kristo, sa ating Panginoon,
Parang ang daming kailangang isuko. Di ba? Maglalaba ako ngayon, pero ako yung pinakanta ni pastor. Si pastor naman, di ba? So, kapatid, huwag natin gawing burden yung pag-worship natin Diyos. Ang totoo, hindi niya kinukuha para mawalan ka. Take note, hindi niya kinukuha para mawalan ka. Kinukuha niya para palitan ang mas mabuti. Para palitan ng mas mabuti. Kapatid, amen, laging pinapaalala sa atin, amen, kung tayo may magpupuri o gagamitin ka na, amen, isipin na may kulang ka. Lahat ay sapat na para sa Diyos at higit pa. Kasi bakit? Nilagak mo lahat para sa Kanya. Amen? So, dahil sa bawat sakripisyo, may kapalit na kapayapaan. Kasi sumunod ka, nag-sacrifice ka, sabi ka kanina, di ba? Mayroong kapalit na kapayapaan. Hindi mo alam. Mayroong pinaparating sa iyo ng Diyos. Amen? Mayroong purpose. Sabi nga Mayla, di ba? To those who love God, mayroong unity. Amen. So, sa bawat pagsunod, may kasamang pagpapala. Kasi bakit? Nakikitaan tayo natin, Panginoon, na sumusunod tayo, meron tayong ginagawa, lalo na sa pagpapala. Amen. Talagang, bibigyan tayo. Yung dinidesire natin, asahan mo, ibibigay yan ng Diyos. Amen? Hindi ka lugi, no? Bagkus, meron pang sukli di ba? Kapag pinili mong maglingkod sa Diyos. Marami na po nagpapatotoo. Pero, yun nga, kailangan natin ng action. Amen? Huwag po tayo manghinayang o huwag natin sabihin na meron tayong kakulangan o nangihina. Amen? So, mas lalo kang pinupuno ng purpose ng ating Panginoon. Joy, kaligayahan at tunay na fulfillment. Yung talagang ganap at isa sa katuparan ng ating Panginoon. So, hindi ka pagkukulangin natin, Diyos. Pinapalala na tayo in the book of Luke, chapter 9, verse 23. Then He said to them all, if anyone desires to come after me, sinabi niya, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Hindi sinabi natin, Panginoon, follow your heart. Kaya nagiging YOLO tayo. You only live once. Follow your heart. Pero hindi po ganyan tinuro natin, Panginoon. Kasi bakit? Our heart is very deceitful. Kaya sinabi natin, Panginoon, follow me. Kaya yung mga disipulo, unang-una niya tinawag si Andrew. Hindi una si Peter. No? Una si Andrew na sumunod agad. Walang pag-aatubili. Ikaw ba naman bibigyan ng miracle? Tuloy-tuloy na blessing, lalo na sa kanilang pagpapalaot. Buong araw wala kang nakuha. Pero nung dumating si Kristo, di ba? Higlig ang kanyang binigay. So kapatid, paalala, pag tayo sumunod sa ating Panginoon, tayo po nag-worship, ilagak po natin lahat sa Kanya. Take up your cross. Hindi ibig sabihin na literally, dalhin mo talaga yung yung meron na ginawa natin, Panginoon. Kasi bakit? Yan po ang magbibigay ng tulay upang tayo'y makapasok sa Kanyang pinangako, which is His eternal life. Amen? So tayo po yung magsitayo, tayo po yung manalangin. Amen? Paggabay. Purihin natin yung Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin yung Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Lahat na nagpupuri, lahat na nilalang natin, Panginoon. Hallelujah. Glory to you. Hallelujah. Aba, Father, maraming salamat, Panginoon. Muli,
pinapalala mo sa amin, O Diyos, na hindi lamang kami dito na instrumento sa mundong ito, kundi kami po yung ginawa upang mapurihan ka, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat isa, maging sa online, Panginoon, na sa kanilang mga talento, sa kanilang gifts, sa kanilang kalakasan, na nakitaan mo ng purpose, Panginoon, na magpupuri sa iyo. O Diyos, patuloy po kami na magpupuri sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas mapabuti pa, O Diyos, ang aming pagpupuri sa iyo. Ama, wala kami kung wala ka, O Diyos. Binigyan mo kami ng buhay upang magbigyan ng saysay ang aming pagpupuri sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Dahil hindi lamang to na pagtumugtog na okay na. Bagkus, binigyan mo ng laman sa aming bawat puso. Na sa bawat pagpupuri namin, Panginoon, ay meron kami na bless na kakalugod sa iyo, Panginoon. Na nakapagbibigay ng ngiti sa iyo, Panginoon. At isa na dito, yung fulfillment namin sa aming pagpupuri para sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, na ako ulit yung ginamit, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita. Marami mga kakulangan o hindi pagkakaunawaan, Panginoon. O Diyos, sa iyong mga salita na iyong i-declare, ay nawa amin pong pagkuha ano yung gusto mo i-reveal sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga coaches, co-churches na palagi nag-i-encourage sa amin, Panginoon, sa kanilang walang humpay upang mapalaganap lamang ang iyong layunin. Magandang balita sa bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpatuloy na aming buhay Kristiyano, Panginoon. Naway ikaw ang magpatnubay at maggabay sa bawat isa. Nawa, pagpalain pa kami, Panginoon. At bigyan pa ng kalakasan, wisdom, upang mas isasaayos pa sa aming paghahayag ng iyong salita. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka sa makapangyarihan, pangalan ni Jesus, at lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen. At